na lang po at may agency na magtuturo sa atin kung ano ang dapat gawin pagdating ng natural disasters and calamities. At dapat din naman ay makiisa tayo tulad ng paglilinis ng ating paligid para di bumaha sa panahon ng tag-ulan. O, kaya tandaan ninyo yan, ha? Opo, Kuya Eric. Sige, Bible story na tayo. Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa pagbibigay ni Haring Asuero ng mataas na tungkulin kay Aman kaysa sa lahat ng prinsipe na kasama niya. Ginalang po ng lahat si Aman maliban po kay Mardoqueo. Kaya napuno ng puot ang kalooban ni Aman kay Mardoqueo. Oo, ganun nga naramdaman ni Aman. Kaya naisip niya na lipulin ang lahat ng mga Hudyo na nasa kaharian ng Haring Asuero. At kinausap niya nga ang hari tungkol sa paglipol sa Hudyo na nasa kaharian niya. At alam niya ba kung ano ang naging pasya ni Haring Asuero tungkol doon sa sinabi ni Aman? Ito, basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Esther sa 3:8 hanggang 15. At sinabi ni Aman sa Haring Asuero, may isang bayang nakakalat at nakasabog sa gitna ng mga bayan sa lahat ng mga lalawigan ng iyong kaharian. At ang kanilang kautusan ay kaiba sa bawat bayan, na hindi man lamang iniingatan nila ang mga kautusan ng hari, kaya't hindi mapakinabang sa hari na sila'y tiisin. Kung kalugdan ng hari, masulat na sila'y lipulin, at ako'y magbabayad ng 10,000 talentong pilak sa mga kamay niyaong mga may katungkulan sa mga gawain ng hari, upang dalhin sa mga ingatang yaman ng hari. Nang magkagayoy, hinubad ng hari ang kanyang singsing sa kanyang kamay, at ibinigay kay Aman na anak ni Amedata na Agagayo, nakaaway ng mga Hudyo. At sinabi ng hari kay Aman, ang pilak ay nabigay sa iyo, at gayon din ang bayan, upang gawin mo sa mga yaon kung ano ang inaakala mong mabuti. Nang magkagayoy, tinawag ang mga kalihim ng hari sa unang buwan ng 13 araw niyaon, at nangasulat ayon sa lahat na iniutos ni Aman sa mga satrapa ng hari at sa mga tagapamahala na nangasa bawat lalawigan, at sa mga prinsipe ng bawat bayan, sa bawat lalawigan ayon sa sulat niyaon, at sa bawat bayan ayon sa kanilang wika. Sa pangalan ng Haring Asuero na sulat, at tinatakan ng singsing ng hari, at nagpadala ng mga sulat sa pamamagitan ng mga sugo sa lahat ng mga lalawigan ng hari, upang ipahamak, upang patayin, at upang lipulin ang lahat na Hudyo, ang bata at gayon din ang matanda, ang mga bata at ang mga babae sa isang araw, sa makatuwid bagay sa 13 araw ng 12 buwan, na siyang buwan ng Adar, at upang kumuha ng samsam sa kanila na pinakahuli. Isang salin ng sulat ay ibigay sa bawat lalawigan upang ang pasya ay mahayag sa lahat na bayan, na sila'y magsihanda sa araw na yaon. Ang mga sugo ay nagsilabas na madalian sa utos ng hari, at ang pasya ay natanyag sa Susan na bahay-hari, at ang hari at si Aman ay naupo upang uminom. Ngunit ang bayan ng Susan ay natitigilan. Nangyari po pala ang gustong mangyari ni Aman laban sa lahat ng mga Hudyo sa kaharian ni Haring Asuero. Kuya Eric, ano po bang naramdaman ni Mardoqueo at ng mga Hudyo nang malaman po nila ang naging pasyang paglipol sa kanila? Yan naman ang tutuklasin natin bukas kung loloobin ng Panginoon. Kaya't huwag kayong liliban sa panonood ng Bible story. Maraming natural disasters at calamities na maaari nating maranasan. Kailangan lang ay lagi tayong handa at maging alerto. At sa pagkakataong ito ang sinasabi ng Biblia na dapat nating gawin. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Roma sa 12:12. Mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian,
magmatiyagain sa pananalangin. Busy ba sa school nyo dahil sa pakikiisa sa National Disaster and Consciousness Month? Alamin natin bukas kung lolobin ng Diyos ang school activities para dito. Tagulan ay dumarating, ito'y paghandaan natin. Katawan ay palakasin sa mga wastong pagkain. Kalungkutan natin ay papawiin pagkatapos ng ulan. Araw ay sisikatin sa pagbuhos ng ulan. Ating ngang nalalaman sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan nadidiligan sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Halina't sumukob na, magkasama tayo sa tuwina. Sa hirap at sa saya, pag-ulan may di bali na. Sa problema ay huwag na padadala. Sa pagtila ng ulan, panibagong pag-asa. Sa pagbuhos ng ulan, ating ngang nalalaman
Hanggang dito mga bata, bukas, God willing, ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Ay, opo. Nakita ko nga po yun sa school namin eh. Yung tungkol sa poster tungkol dyan. Diba? Ay, opo. Nakita ko nga po yung tungkol sa school. Isa pa. Opo. Nakita ko nga po yung school namin. Ay, nakita ko nga po yun sa school na. Nakita ko po sa school namin. Kaya napuno po ng puot ang kaloob. Ay, wala na ba?